Malapit, Senyor Santo Niño, mabuhay ang Batang Jesus! Magandang hapon sa inyo mga bata at mga kapatid. Sa pagdiriwang natin ng ika-500 anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas, ay ipinagdiriwang din natin ang anibersaryo ng pagdating ng imahe ng Santo Niño sa ating bansa. Ang imahe ni Santo Niño ay imahe ng Batang Jesus na nasusuotan ng damit panghari. Ang imahe na ito ni Jesus ang siyang naging punla ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ito ay noong ibigay ni Ferdinand Magellan ang nasabing imahe kay Raha Humabon at sa kanyang mga kasama bilang regalo noong sila'y binyagan sa Cebu noong March 14, 1521. Alam niyo ba kung ano ang pinanggalingan ng debosyon ng Pilipino na Santo Niño? Ang ikatlong linggo ng Enero ay ipinagdiriwang taon-taon bilang pista ng Santo Niño. Maging sa ibang araw ng buwan na ito, may iba't ibang pagdiriwang ukol sa Santo Niño sa iba't ibang lugar. Popular ang debosyon sa Santo Niño sa Cebu, Kalibo, Iloilo, Tacloban, Pandacan at Tondo sa Maynila at marami pang iba. Ngunit, bakit nga ba malapit sa Pilipino ang Santo Niño? Ano nga ba ang pinagmula ng konsepto ng Santo Niño? Akala ng marami, ang orihinal na debosyon ng pagsamba sa Batang Jesus ay nagsimula sa Holy Infant Jesus of Prague sa kabisera ng Czech Republic. Ang orihinal na kahoy at wax na estatwa ay ibinigay ni Prinsesa Polixena von Lokovich sa mga Discouraged Carmelites noong 1628. Ang estatwang ito ay naunang naibigay sa prinsesa ng kanyang ina na isang Espanyol. Noong kanyang kasal at may leyenda pa sa pamilyang ito na nagmula mismo ang estatwa kay Santa Teresa ng Avila. Kung gayon, maaaring sa Espanya nga nang galing ang debosyon sa mga mas nauna pang estatwang tulad ng maliit na estatwa ng Santo Niño. Sa Asturias, Espanya, na nililok noong 1340 pa lamang mas nauna sa Holy Infant Jesus of Prague. Ayon sa kwento, noong ika-13 siglo, sa panahon ng pananakop ng mga Muslim sa Espanya, sa lumang bayan ng Atocha sa Arganzuela, Madrid, binihag ng mga Muslim ang ilang Kristiyano at pinagkaitan sila ng pagkain. Tanging ang mga batang 12 taong gulang pababa ang pinapahintulutan na magdala sa kanila ng pagkain. Ang mga asawa nila ay nananalangin sa Madonna and Child ng Atocha, lalo ang mga walang anak upang tulungan sila ng Panginoong Jesus. At nagsimulang pumalat ang kwento na isang hindi kilalang bata ang nagbibigay ng pagkain sa mga bihag na walang anak. Nang bumalik sa Birhen ng Atocha ang mga asawang babae upang magpasalamat, nakita nilang madumi ang sapatos ng Batang Jesus sa kandungan ng Birhen. At sa tuwing papalitan nila ito, nadudumihan muli. At dito nila napagtanto na ang mismong ang Bambino Jesus ang tumutulong sa mga bihag gabi-gabi. Kumalat ang kwento at ang debosyon. Ang pagsamba sa Batang Jesus ay pinaniniwalaang nagsimula sa Espanya. Kaya naman hindi nakapagtataka na nang mapadpad si Ferdinand Magellan sa Cebu noong 1521, dala-dala niya ang imahe ng Bambino Jesus. Noong April 14 sa araw na binyagan sa Katolisismo ang hari ng Cebu na si Raha Humabon at 800 Cebuanon. Nagpabinyag sa wakas ang misis ni Humabon ng maantig dahil ibinigay ni Magellan sa kanya ang isang 15 sentimetrong estatwa ng Santo Niño. Ngunit, ang pagtanggap ba ng reyna ng estatwa ay nangangahulugang naintindihan niya ang Katolisismo? Nang bumalik ang mga Espanyol noong 1565, nahanap ni Adelantado Miguel Lopez de Legazpi ang Santo Niño na sinasamba sa isang kubo tulad ng isang anito, inaalaya ng mga bulaklak.
Ibig sabihin, nang tanggapin ng mga Pilipino ang Katolisismo, inangkin nila ito at inuugnay nila ito sa paniniwala sa kanilang mga anito. Kaya marahil sa isip ng reyna, nang makita ang Santo Niño, kanyang naisip, ay kay ganda-gandang anito, isang child god, bata nga ala o bathala. Ang syncretismo o paghahalo na ito ay tinatawag na folk Catholicism. Kaya naman, sa iba't ibang lungsod sa bansa, sinasayawan na tila isang anito ang Santo Niño. Sa sayaw na pakikidigma na sumisigaw ng halabira na ginagaya ang mga aita o ati sa aklan, kaya kinukulayan ng itim ang sarili, ay naging ati-atihan. Gayon din sa Iloilo, may dinagyan, ngunit ipinagdiriwang sa ika-4 na linggo ng Enero. At siyempre, sa unang paglunsaran ng Santo Niño sa Pilipinas, ang Cebu, nariyan ang sinulog na sinimulan noong 1980. Sa datos na nakuha ni Dr. Julius Bautista ng National University of Singapore, sa kanyang aklat ukol sa mga paniniwala ng mga tao ukol sa Santo Niño, ang Figuring Catholicism. An Ethnon History of the Santo Niño de Cebu, ang sinulog ay nagmula sa salitang Bisaya na sulog o alon. Bagamat ang sinulog ay isang mas bagong kapistahan, ang pagsayaw ng 2 steps forward and 1 step backward shuffle, na tila isang alon na ginagawa kasabay ng pagtunog ng mga tambol, ay matagal ng tradisyon na ginagawa sa harap ng puon. Ginagawa ito ng kalalakihan, ngunit mas kadalasan ng kababaihan sa harapan ng Batang Hesus. Bilang pasasalamat sa kaginhawaan o kagalingan na natamo dahil sa pagdarasal sa Panginoon. Dahil ito sa pangako na kapag gumaling ang mahal sa buhay, siya o isang kinatawan niya ang sasayaw sa pista ng Santo Niño. Sa pagsasayaw, isisigaw niya hawak ang isang kandila, ang pangalan ng kung para kanino siya sumayaw at sasambitin, Pit Senyor! Ang Santo Niño sa pakikibaka para sa kalayaan at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa sobrang importante ng Santo Niño sa mga taga Cebu, nang dumating ang pambansang revolusyon laban sa mga Espanyol sa Cebu noong April 3, 1898, Palm Sunday sa pangunguna ni Pantaleon Villegas aka Leon Quilat. Nilusob ng 5,000 Cebuano ang mga Espanyol habang sumisigaw ng mabuhi ang katipunan, mabuhi ang Santo Niño. Sa sobrang nakarelate tayo at nakyutan sa kanya, binibihisan siya bilang pulis, pres, sekyu, mananahi at chemist. Isa sa atin, kasama natin. Si Jesus bilang bata ay modelo natin ng pagiging masunurin. Kaya dapat lamang na tulad niya, tayo rin ay patuloy na sumunod sa ating mga magulang. At sa mga nakakatanda, lalo na kapag ang kanilang ipinapagawa ay para sa ikabubuti natin. Tara mga bata, ating sambitin. Mahal na Santo Niño, dinggin mo ang aming panalangin. Kulang lang sa buwan